Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, kabanata 3171. Nawala ka, nakatayo roon si Daryl na nakatalikod at ngumiti kay Heath. Ngumisi si Heath at tinitigan si Daryl ng matindi, hindi siya kumbinsido sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Sa oras na ito, mabilis na lumakad si Irene at sinisi si Heath. Ang taong ito ay wala ring sandata, hindi mo ito matatalo, at ano ang nangyari sa iyo ngayon lang? Bakit hindi mo gagalawin at hayaang tumayo siya doon? Galit na galit si Irene nang sabihin niya ito, naisip niya na si Heath ay panay ang panalo, ngunit hindi niya inaasahan na mawala sa sobrang kahihiyan. Miss Irene, Heath binuka ang kanyang bibig, nais na umiyak ng walang luha. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, hindi lang ako makagalaw ngayon. Sikat ako sa buong Simon City, ito ay isang hiya sa Cavaliers na talo sa isang hindi kilalang lalaki. Nalulumbay, hindi tumingin si Heath ng mabuti kay Daryl dahil sa kanyang pagkatalo, iniisip na ang pagkatalo ngayon ay isang pagkakataon lamang. Hahaha sa oras na ito, lumapit si Doug na may halakhak, at sinabi kay Irene, "Irene, nakita mo ba ito? Tinalo ni Mr. Darby si Heath, kwalipikado ba siyang maging guru mo?" Nang sinabi niya ito, hindi maitago ni Doug ang kanyang kaba. Bagaman hindi maganda ang panalo ni Daryl sa kompetisyon ngayon lamang, at kahit medyo nakalilito, nanalo pa rin siya. Pare, kinagat ni Irene ang labi at sinabing ngayon mo lang makikita na biglang hindi makagalaw si Heath. Malinaw na wala siya sa estado ngayon, kaya't ang larong ito ay hindi mabibilang. Tulad ni Heath, naramdaman din ni Irene na sa pakikipaglaban ngayon lang, biglang hindi galaw ni Heath ang kanyang katawan, aksidente ito, kung hindi, hindi talaga siya matatalo ni Daryl. Nang magbago ang mukha ni Doug, papagalitan niya ito. Sa sandaling ito, ngumiti si Daryl, at sinabi kay Irene na nakakatuwa talaga. Ito ay walang sinabi si Miss Irene, iminungkahi mo ang laro. Ngayon talo ka at tinanggihan mo ito, Lord City Lord, ikaw Simon ang itinatag na mga patakaran palaging naging pareho. Ano ang sinabi, hindi ba mabibilang matapos itong sabihin, ang mukha ni Daryl ay banayad at simoy ng hangin. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Irene. Sinabi ni Irene ng personal ngayon lang na kung nais ni Heath na matalo, makikilala niya si Daryl bilang isang guro. Masisira ba talaga niya ang kontrata sa pagtaya sa sandaling ito? Habang nakatingin sa ngiti ni Daryl, kinagat ng mahigpit ni Irene ang labi, na halos dumudugo mula sa kagat. Hindi mapigilan ni Doug ang kanyang mukha, at hindi mapigil ang mapag-alitan. Irene, hindi ka ba nagmadali upang humingi ng paumanhin kay Mr. Darby? Ang pinuno ng lungsod ng Simon City mismo ay marangal, at kung ang kanyang hindi binibilang ng anak na babae, saan napupunta ang mukha? Nanginginig si Irene nang marinig ang pagmumura, sa susunod na segundo, dahan-daang lumakad si Irene, at nang maabot niya si Daryl, namula ang mukha nito, at bumulong siya. Mr. Darby, humihingi ako ng pasensya sa hinaharap, hihilingin ko sa iyo na ibigay higit pang patnubay sa hinaharap. Sa Roland Mainland, aking mag-aaral upang makilala ang guro, walang sinasabi na lumuhad ka sa pagsaludo, at walang tradisyon ng paghahatid ng tsaa. Gayunpaman, sa puso ni Irene, ang pagsang-ayon na kilalanin si Daryl bilang isang guro at humihingi ng paumanhin sa publiko ay ang kanyang pangunahin. Sa oras na ito, si Irene ay puno ng inagrabyadong puso. Upang maging matapat, sa sandaling ito, nais talaga niyang tumalikod at umalis, ngunit sa ganitong paraan, masisira ang kanyang kredibilidad at makokompromiso ang reputasyon ng kanyang ama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang katotohanan na natalo ni Heath ang laban, at maraming mga tao sa paligid na nanunood. Gayunpaman, nang tumayo roon si Daryl, palihim siyang ninis. Ang Roland Continent na ito ay wala talagang alituntunin. Simula nang mag-aaral siya, wala man lang siyang pangunahing pag-uugali. Mr. Darby pagkakita ni Daryl na nakatayo pa, napagtanto ni Doug na may mali, at mabilis na nagtanong may sasabihin si Mr. Darby.
Phew, huminga ng malalim si Daryl at walang pakialam na sinabi. Sa aking pwesto, magbigay galang sa guro, at kailangan mong lumuhad, kung hindi man ay hindi ito mabibilang. Nang sinabi niya ito, nakatingin si Daryl kay Irene na nakangiti. Sa totoo lang, kara-rating lang ni Daryl, at ayaw mapahiya ang City Master Miss na ito. Ngunit sa pag-aakalang itinuring niya ang kanyang sarili bilang alipin dati at pinahiya siya sa lahat ng posibleng paraan, handa siyang kumuha ng pagkakataong magturo kanyang aral. Kabanata 3172. Ano nakaluhod? Narinig ito, nag-ulo ang madla. Nagulat ang lahat ng mga sundalo kay Daryl, iniisip na baliw ang lalaking ito. Lalo na si Irene, nanlaki ang mga mata, nakatitig kay Daryl, nanginginig ang kanyang katawan. Dapat mong malaman na sa Roland Continent, sa mga solemn na lamang na okasyon ay maisasagawa ang seremonya ng vowing, at ang bagay ay ang kataas-taasang pinuno lamang o sariling mga magulang. Hindi ko pa naririnig ito, kung nakikilala mo ang isang guro, kailangan mong yumuko, sapagkat ang kapaligiran dito ay mas bukas, at ang guro at ang mga mag-aaral ay parehong guro at kaibigan. Natigilan din si Doug, ngunit mabilis niyang napagtanto na si Daryl ay inapo ni Lord Fui. Nakatira siya sa mga isla sa ibang bansa sa buong taon. Ang kaugalian at pag-uugali ay naiiba mula sa Roland Mainland, na normal. Sa pag-iisip nito, hindi nag-atubiling si Doug, at hinimok si Irene mabilis, lumuhad. Gayunpaman, tumayo si Irene nang walang balak na lumuhad. Pare, sa wakas, nag-react si Irene at hindi mapigilan na sumigaw kay Doug. Bakit ko pa hahayaang kilalanin siya bilang isang guro? Lumuhad, hindi ako lumuhad. Inis na si Doug, mabilis na naglakad tumama at sinampal ang mukha ni Irene ng sampal. Ang sampal na ito ay halos nagamit ang lahat ng kanyang lakas, at agad na binugbog si Irene. Ang mukha nito ay natakpan ng kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga hinaing. Pare, biglang sigaw ni Irene, anong uri ka ng demonyo? Ano ang napakahusay sa taong ito? Nang inig si Doug sa galit, tinuro si Daryl at sinabi, alam mo ba kung sino siya? Hayaan mo ako. Masisiyahan niya ang pinakamataas na paggamot sa anumang lugar sa Roland Continent. Sa oras na ito, Doug nais kong sabihin na si Daryl ay inapo ni Lord Fui, ngunit sa kritikal na sandali, pinipigilan niya pa rin. Ano narinig ito? Ang mga sundalo sa paligid ay lahat ng mga hanggal. Saan ko masisiyahan ang pinakamataas na paggamot? Anong uri ng pagkakakilanlan ang Daryl na ito? Bobo rin si Irene, sa sandaling ito, naramdaman niyang malambot ang kanyang mga binti, at hindi mapigilan at pag-atres ng dalawang hakbang. Nakita niya na nang banggitin ng kanyang ama si Daryl, ang kanyang ekspresyon ay puno ng respeto at kagalang-galang. Hindi kaya napakahusay ng lalaking ito, Puff. Makalipas ang ilang segundo, sa ilalim ng matitinding pamimilit ni Doug, kinailangan ni Irene na yumuko at lumuhad sa harap ni Daryl. Lumayas ka. Nang makita ang eksenang ito, hindi masabi ni Daryl ang kadalian sa kanyang puso. Naglakad siya kay Irene na nakangiti, at hinawakan ng ulo. Mabuti, mag-aaral, bumangon. Sa aksyon ni Daryl, muling nahihiya si Irene at nagalit, ang kanyang maislan na mukha ay namula bigla, at lihim siyang nagmumura sa kanyang puso. Daryl, hinihintay mo ako, ngayon ay sobrang nahiya ako, hindi kita bibitawan kung may pagkakataon ako sa hinaharap. Sa kabilang panig, ang mainland ng Main World, ang lakas ni Donahue ng Hades ay nilamon ni Yanhong, at pagkatapos sina Yanhong, Daryl, at Mia Oyang ay pawang nalamon ng puyo ng gulo, at si Kunlun Peak ay tuluyan ding gumuho at nawala. Kumalat ang balita, at ang buong mainland ay isang sensasyon. Sa ilalim ng pangyayaring ito, ang sitwasyon sa mainland ay mabilis ding nagbago. Sa sandaling ito, malayo mula sa Shenlong Island sa labas ng Main World. Kabanata 3173. Sa bulwagan, si Sandy ay nasa isang mahabang damit, nakaupo sa trono, na may isang ngiti ng kaluwagan sa kanyang magandang mukha. Sa upuan sa tabi niya, ang batang dragon na Jewel. Napakaganda ng pagkakaupo ni Jewel doon. Kalahating buwan na ang nakalilipas, upang maprotektahan si Daryl, ang batang dragon ay malubhang nasugatan, at dinala ni Long Xiang na dumating ng oras. Pagkabalik sa Shenlong Island, gumamit si Xiandi ng maraming likas na kayamanan upang pagalingin ang mga batang dragon. Sa oras na ito, ang batang dragon na si Jewel ay gumaling mula sa kanyang mga pinsala,
at sa tulong ni Sandy, ang kanyang lakas ay tumaas ng labis, at siya ay may kakayahang ibahin ang anyo ng isang tao. Sa mga panahong ito, si Sandy ay nakasama na ng Batang Dragon. Gayunpaman, palaging nalulumbay ang Batang Dragon, dapat mong malaman na sa loob ng Batang Dragon ang kaluluwa ni Jewel. Nang dalhin siya ni Longxiang sa Shenlang Island, alam ni Jewel na ang sitwasyon sa mainland ay magulo at si Daryl ang sekta master ng Elysium. Kung nais mong iyon ang alon, tiyak na mahihirapan ka ng maraming mga paghihirap, at dapat kang bumalik sa panig ni Daryl. Si Jewel ay kinausap si Sandy nang higit pa sa isang beses tungkol sa bagay na ito, ngunit palaging tatanggi si Sandy dahil sa mainland ay masyadong mapanganib. Hindi pa alam ni Sandy, ang nakababatang kapatid na babae sa harapan niya ay may ibang kaluluwa sa katawan. Gayunpaman, hindi natiis ni Sandy ang malambot at matigas na bula ni Jewel sa huli, at sa wakas ay nagpa siya na hayaan ang Longxiang na pumunta sa mainland upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Sa oras na ito, tinignan ni Jewel ang direksyon sa labas ng templo, hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang puso. Hindi ko alam kung kumusta ang sitwasyon sa mainland. Kumusta si Big Brother? Nang marinig ito, ngumiti ng mahina si Shandy, ate, ang iyong puso ay napakabait, sa mainland ay walang kinalaman sa aming Shenlang Island, ano ang pakialam mo sa mga ito? Matapos makipag-usap, nag-isip sandali si Sandy, at nagpatuloy. Sa pagsasalita tungkol kay Daryl, ang taong ito ay hindi mahina, ngunit napaka nakakatawa. Dapat walang mali, gayon din. Kahit na mayroon kayong magkakilala na si Daryl na nakikilala sa dugo, hindi sila masyadong malapit, alam mo. Ikaw ay isang dragon at siya ay isang tao, paano tinawag kang Big Brother habang siya ay nagsasalita? Nakakita siya ng isang payat na figura, mabilis na naglalakad papasok sa hall. Si Longxianger ang nagpunta sa mainland upang siyasatin ang balita. Sister Xianga, pagkakita sa Longxianga, mabilis na tumayo si Jewel at hindi makapaghintay na magtanong mayroon bang balita mula kay Brother Daryl. Nang tanungin tungkol dito, ang mga mata ni Jewel ay puno ng pag-asa. Tumalon ka, huminga ng malalim si Longxiang, ang kanyang magandang mukha ay puno ng mga komplikadong oo. Ito lang pagkatapos ng isang pag-pause, sinabi ni Longxiang ng salita na laman ko na si Daryl ay nasa ang wakas. Si Kunlun ay umakyat, nilamon ng puyo ng gulo, buhay at kamatayan na hindi alam, ang tuktok ni Kunlun ay gumuho. Pagkatapos nito, ang mga mata ni Longxianger ay kumislap, at si Jewel ay hindi tumingin sa isa't isa, at may ilang hindi masabi na kalungkutan sa puso niya. Ano naririnig ang mga salitang ito, maging si Jewel o Shandy, nanginginig ang kanilang mga katawan, tuluyan ng natigilan. Lalo na si Jewel, sumasakit ang kanyang puso, tulad ng tinamaan ng kidlat. Paano ito nangyari? Hindi mo ito narinig mahinang tanong ni Jewel na may pulang mata, pilit pinipigilan ang kanyang emosyon. Matagal na nagbuntong hininga si Longxianger at sinabing, tama dapat. Pumunta ako sa napakahusay na lugar ng Kunlun, na nasa Syra na. Hindi lang yun, ang dalawang magkakapatid na Daryl ay espesyal din na nagtayo ng isang malaking bato. Matapos magsalita, tumingin si Longxianger kay Jewel at sinabi, bukod dito, ang sitwasyon sa mainland ay naging mas komplikado, ayaw mo pa ring pumunta. Napakamapanganib, ang boses ay nahulog, at umikot ang figura ni Jewel, halos himatayin sa lupa. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, si Kuya Daryl ay patay na hindi ito totoo. Ate, si Shandy, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling hinawakan si Jewel dahan-daang hinimok. Si Daryl ay may ganito, marahil ay ang kalamidad nito, huwag masyadong malungkot. Ayos lang, wala na. Malaya ka na kilalanin ang ugnayan ng dugo at ng Panginoon. Alagaan natin ang Shenlang Island kasama ko sa hinaharap at tulungan ang aking kapatid na buhayin ang angkan ng mga dragon. Hindi, umiling si Jewel na may hitsura ng kalungkutan kapatid Daryl ay hindi patay. Hindi ako ganap na nawala mula sa kanyang madugong pagkilala. Hindi pa siya namatay. Nang sabihin ito, ang malambing na mukha ni Jewel ay puno ng kabaliwan. Si Jewel ay hindi nagsisinungaling, malinaw na naramdaman niya na ang ugnayan sa pagitan nila ni Daryl ay hindi malinaw na wala at hindi pa tuluyang napaputol. Kung talagang namatay si Daryl, tiyak na hindi niya yun nararamdaman. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Jewel na si Daryl ay hindi pa patay. Ano nang marinig ito? Pareho sina Shandy at Longxiang. Kabanata 3174,
Mayroon bang ganoong bagay ilang segundo ang lumipas? Nag-react si Sandy at marahang sinabi, kahit na si Daryl ay hindi talaga patay. Ngunit napalunok siya ng magulong vortex, mahihirapan siyang bumalik na buhay. Sa palagay ko hindi mo rin dapat hawakan labis na pag-asa. Si Jule ay hindi nagsalita. Ang kalangitan sa labas ng bulwagan hindi pa gaanong mukha ay puno ng kalungkutan, pumupukaw ng awa. Siguradong babalik siya, ang mga mata ni Jule ay sumilay sa determinasyon, at pagkatapos ay sinabi niya kay Shandy, ate, nagpa siya akong bumalik sa mainland. Wala si Brother Daryl, tutulungan ko siyang protektahan ang pamilyang Carter. Sinabi ito, ang tono ni Jule ay matatag at hindi mapag-aalinlanganan. Matibay siyang naniniwala na si Daryl ay tiyak na babalik ng buhay, at sa unang pagkakataon na bumalik si Daryl, tiyak na babalik siya sa pamilyang Carter. Pagdinig na ito, Shandy hesitated, ngunit pagtingin sa firm hitsura Jule, siya pa rin atubili sumang-ayon. Okay, sa pagitan nito, sinabi Shandy sa Longxiang. Sa kasong ito, ikaw panatilihin ang iyong mga kapatid na babae safe, tandaan, huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng iyong Dragon Clan kung ito ay isang huling paraan. Naiintindihan, mabilis na sumang-ayon si Longxianger makalipas ang ilang minuto, at mabilis na bumalik si Jule sa mainland sa ilalim ng escort ng Longxianger. Sa kabilang panig Carter family, sa bulwagan, tinatalakay nina Chester, Dax, Yvette at iba pa ang sitwasyon sa mainland, at nakita nila na nandoon din ang dating reyna ng Southern Cloud Continent. Matapos ang pangyayari sa rurok na Kunlun, sinundan ng emperador ang lahat at bumalik sa pamilyang Carter. Sa puso ng emperador, siya ay nagdadalang tao sa laman at dugo ni Daryl, at miyembro din siya ng pamilya Carter. Sa oras na ito, tumingin si Chester sa paligid, nakakuha ako ng balita kagabi na kinokontrol ng Quincy ang kapangyarihan ng South Cloud Continent, at ito ang bagong Queen of South Cloud. Sinabi niya ito, hindi sinasadyang tumingin si Chester sa reyna. Nanginginig ang katawan ng emperador, walang kagalakan sa kanyang puso, ngunit ang pagiging komplikado na hindi niya masabi. Alam na alam niya ng husto ang pagkatao ni Quincy. Bagaman siya ay malakas, kumilos pa siya ng maskusa. Sa oras na ito, siya ay naging isang bagong emperador at nakaharap sa South Cloud Continent. Iyon ay hindi magandang bagay, ang Dragon libong mga salita unggoy hari ay hindi maaaring pigilan ang pagbubukas. Ang pag-ikot ng hangin kaguluhan bata matapos na nilamon, ang kanyang anak ay masakit na hangin na ang batang anak ng hangin ay nabulilyaso ang Queen, tapos na ngayon ang Queen, natatakot akong kailangan nating harapin kasama. Banggitin kay Daryl, lubos na hindi komportable ang nararamdaman ni Dax. Lumayas ka, huminga ng malalim si Chester, na upo doon ng hindi nagsasalita, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita rin ng bakas ng pag-aalala. Tama ang dakilang sage, bago pa kinamumuhian ni Quincy ang hangin, at ngayon siya ang emperador, tiyak na hindi niya papakawalan ang pamilyang Carter. Ano pa, dinadala pa rin ng emperador ang laman at dugo ni Daryl sa kanyang tiyan. Hoy, habang nagsasalita siya, isang panginginig lamang ang lumabas mula sa labas. Sa parehong oras, isang alagad ay mabilis na lumakad na may gulat na ekspresyon. Palace Master Chester Head Dax, hindi okay, ang Southern Cloud Continent ay nagpadala ng isang malaking hukbo upang palibutan ang mansion. Ano naririnig ito, maging si Chester o Dax at iba pa, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang Quincy na ito ay napakabilis, banggitin lamang siya, naririto na ang hukbo ng South Cloud. Sa takot, si Chester ay nagmamadaling lumabas, at si Dax at ang iba pa ay sumunod ng malapit. Nang makalabas ako, nagulat ang lahat nang makita ang eksena sa harapan nila. Nakita ko ang 10,000 ng hukbo ng South Cloud, naghihintay sa buong labanan, na nakapaloob ang buong Carter Mansion na tulad ng mga iron barrels. Ang mga sundalong ito, na nakasuot ng unipormeng nakasuot at may hawak na mahabang kutsilyo, ay nakamamatay. Sa harap ng hukbo, isang lalaking nakasakay sa isang matangkad na kabayo at may hawak na sibat ay puno ng makapangyarihan at kamanghamanghang aura. Ito ay si Yan Chao, ang commander ng pinuno, Kabanata 3175. Pagkakita kay Yan Chao, ang emperador ay may isang komplikadong ekspresyon. Ang taong ito ay ang kapitan ng gwardya ng palasyo. Matapat siya sa emperador dati. Mukhang pagkatapos ng Quincy ay naging emperador, siya ay naitaas upang maging pinuno.
Gayunpaman, malinaw na naramdaman ng emperador na si Yan Chao ay tumingin sa kanyang mga mata ng walang respeto sa nakaraan, ngunit may pagwawalang bahala. Malinaw na buntis ang emperador sa anak ni Daryl, na sumire sa reputasyon ng pamilya ng imperyo ng South Cloud. Nagbago rin ang ugali ni Yan Chao. Yan Chao, di nagtagal, nag-react ang emperador, humakbang, at sinigawan si Yan Chao. Ano ang ginagawa mo dito sa hukbo? Huminga ng malalim si Yan Chao at diretsyo na tumingin sa emperador. My Majesty order, hilingin sa iyo na bumalik ka dito. Nang sinabi niya, si Yan Chao ay naglabas ng isang dekreto ng imperial mula sa kanyang katawan at binasa. Ang dating emperador, na buntis sa kanya ng pribado, ay inainsulto ang prestihiyosong dignidad. Ngayon, iniutos niya kay Yan Chao at pinangunahan ng hukbo na ibalik ito. Upang matanggal ang fetus, isipin ito sa walang pagkakamali. Matapos basahin ang utos ng imperyo, mahinang sinabi ni Yan Chao sa reyna, narinig mo rin ang utos ng imperial. Kumikilos ako ayon sa mga utos at inaasahan na huwag akong mapahiya. Deng-deng narinig ito, ang emperador ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso, tulad ng tinamaan ng kidlat. Gustong patayin ni Quincy ang kanyang anak at isara ang sarili sa malamig na palasyo. Ito ang kanyang sariling kapatid na babae, bakit napakalupit nito ngayon? Tumawid ka. Kasabay nito, kasabay din ng pag-alerto ang nakapaligid na si Chester at iba pa. Pinalo ang reyna sa malamig na palasyo at nawasak ang bata. Ito ay masyadong walang awa, nang si Quincy ay naging isang reyna, nawala ba ang kanyang pagmamahal? Hey! Ang karakter ni Dax ay napakainit na hindi niya ito mapigilan sa lugar, at sinigawan si Yan Chao. Anong uri ng utos ng imperial na tae, alang-alang sa mukha ng pamilya ng hari, maaari mo bang isakripisyo ang buhay ng isang inosenteng bata? Ang boses ay nahulog, at si Chester sa tabi niya ay humakbang din, bumulong siya sa emperador. Susundan mo ba pabalik? Sa oras na ito, ang puso ng emperador ay hindi masabi hindi komportable. Siya at ang mga kapatid na si Quincy ay lubos na nagmamahalan. Nakatutulong sila sa isa't isa sa loob ng maraming taon, ngunit hindi nila inisip na pagkatapos na siya ay mabuntis, ang kapatiran ay tahimik na magbabago. Pinag-uusapan kung saan, nais ng emperador na bumalik sa South Cloud Imperial Palace at kausapin ng harapan si Quincy, ngunit sa sandaling bumalik siya, hindi siya mapapanatili ng bata sa kanyang tiyan. Tumatanggap ng isang sagot, Chester ay hindi nag-atubiling, at sinabi kay Yan Chao. Bumalik at sabihin sa Quincy na hindi siya babalik sa iyo. Tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay walang pag-aalinlangan. Bago napalunok si Daryl ng puyo ng gulo, walang natitirang buto. Ginawang labis ng pagkakasala ni Chester sa bagay na ito, ngunit sa oras na ito, hindi lamang niya dapat panuorin ang hindi pa isisilang na anak ni Daryl at magdusa. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Yan Chao ay naging labis na pangit. Ang pangkat ng mga tao sa harap nila ay naglakas loob na huwag pansinin ang utos ng kanyang kamahalan. Paano kumakalat ang bagay? Paano sila makakakuha ng isang paanan sa siyam na mga lalawigan? Galit na tinitigan ni Yan Chao si Chester. Hindi ka matapang, alam mo ba ang kapalaran ng paghamon sa utos ng imperial? Si Yvette, na kanina lang tahimik, ay hindi mapigil ang sumigaw, huwag kang lumapit dito isa. Ito ang Earth-round continent, hindi ang Southern Cloud continent. Paano mo malalabanan ang layunin? Sa kabaligtaran, mayroon kang masamang balak na palibutan ang pamilya Carter ng isang malaking hukbo. Lumingon ka, mahusay na nagsalita si Yvette, walang imik si Yan Chao, at biglang nagalit. Ang lahat ng mga sundalo ay nakinig sa utos at agad na kinuha ang Quincy. Sino ang naglalakas loob na pigilan ito? Patayin siya. Hope, ang mga salita ay nahulog, at higit sa 100 mga sundalo sa harap na hilera ang sumugod patungo sa reyna. Kabanata 3176, bang pagtingin sa mga sundalo ng South Cloud na nagkakagulo, ang mga mata ni Dax ay pulang-pula ang dugo, umungal siya, at lumitaw ang palakol na palakol sa kanyang kaagad sa kanyang mga kamay, isang nakasisilaw na gininto ang ilaw ang sumabog. Sa susunod na segundo, nag-flash ang figura ni Dax, direktang hinaharangan ng reyna sa likuran niya. Hanggat ang aking Dax ay nabubuhay ng isang araw, hindi mo nais na saktan ang sinuman sa pamilyang Carter.
Labis na sigaw ni Dax, puno ng makapangyarihang espiritu ng pakikipaglaban, lumingon at sinabi sa lahat sa likuran niya ipagtanggol ang pamilya, patayin mo ako. Malinaw si Dax, ang pamilyang Carter ang tanging bagay na pinapahalagahan ni Daryl. Ito ang kanyang tahanan, sa anumang kaso, ang hukbong South Cloud ay hindi pinapayagan na kumilos ng walang habas dito. Nang bumagsak ang boses, sunod-sunod na tumugon ang buong pamilya Carter. Ipagtanggol ang pamilya Carter, hindi mo maaaring pahintulutan silang mag-alis ng mga tao ng malaya. Patayin, sa pagsasalita nito, pagkatapos maranasan ang malalaking pagbabago, ang malalaking pantas sa pamilyang Carter ay maaaring lumaban sa oras na ito. Mayroong mas mababa sa 100 mga tao, at kumpara sa 10,000 ng hukbo ng South Cloud, ito ay tulad ng isang braso ng isang tao bilang isang kotse, ngunit lahat sila ay mukhang buo, at wala sa kanila ang nagretiro. Patayin, kasabay ng mga alulong, hinawakan ni Dax ang palakol sa kanyang kamay at nanguna upang makapasok sa hukbo ng kaaway. Yan Chow, kung may buhay akong babalik, sabihin sa Quincy na si Daryl ay malaki ang naitulong kay South Cloud Continent noon, at hindi pa siya nagsisisi para sa kanya. Kailangan niyang magbayad ng dugo at dugo, isang malamig na tinig ang nagmula sa bunganga ni Dax. Sa susunod na segundo, hinimok ni Dax ang kanyang panloob na puwersa, at nakita niya ang hangin sa paligid niya, agad na nagpapangulo. Roar, sa susunod na segundo, isang tunog ng mga chants ng dragon na umalingaw-ngaw sa buong mundo ay nagmula sa langit, at pagkatapos ay isang gintong ilaw ang sumabog ng direkta sa karamihan ng tao ng South Cloud Continent. Boom, sa isang iglap, ang pag-alog ng sonic boom ay tumunog, at sa loob ng 1 kilometro ng radius, na puno ang alikabok, at sa alikabok at usok, daan-daang mga sundalo ng panahon ang sumigaw at nahulog sa isang pool ng dugo. Nakikita ang eksenang ito, ang natitirang mga sundalo ng South Cloud ay hindi mapigil ang huminga. Ito ang lakas ng Sky Axe sobrang kakilakilabot, ang mukha ni Yan Chow ay napakapangit din sa oras na ito, isang hakbang lamang na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming sundalo. Ngunit di nagtagal ay kumalma si Yan Chow. Malinaw na naramdaman ni Yan Chow na ang lakas ng pagsabog ni Dax ay tila napakalakas, ngunit sa katunayan ay hindi niya lubos na naintindihan ang kapangyarihan ng axe ng langit. Maraming tao sa kanya, kaya't hindi kailangang matakot. Huwag kayong matakot, napagtanto dito, tumingin si Yan Chow sa paligid at sinigawan ang mga sundalo. Hindi pa napagtanto ni Dax ang lakas ng palakol, at ang paggamit ng palakol na nagbubukas sa kalangitan ay natupok sa panloob lakas, ha? Narinig ito, ang mga nakapaligid na sundalo ay nag-react, muling nabuhay, at sumugod ulit. Bang bang bang, ang dalawang panig ay nagpatuloy na pagharap sa bawat isa. Ang tunog ng mga salpukan ng sandata at pag-uungal ay umalingaw-ngaw sa buong pamilyang Carter, at ang malalakas na dugo ay maamoy sa hangin. Sa oras na ito, sa mabangis na santukan, si Dax ay bumaba tulad ng isang Diyos ng gyera, na may hawak na isang palakol, palaging kamakaway. At tuwing binabago niya ang axe sa langit, maraming mga sundalo ng South Cloud ang dapat mahulog. Gayunpaman, unti-unting, naging mahina ang Dax, nahulaan ni Yan Chow ng tama, nakuha lamang ni Dax ang Sky Axe ilang araw na ang nakakaraan, hindi pa nauunawaan ang lakas ng Sky Axe, sa kasong ito, natupok ang panloob na lakas na pakabilis. Makalipas ang ilang sandali, si Dax ay may ilan pang mga sugat sa kanyang katawan, na tumutulo ng dugo. Sa harap niya, sumunod si General, patuloy na nagmamadali, na nakapalibot sa kanya, paikot-ikot, at hindi na talaga nakapatay. Naramdaman lamang ni Dax na mahina ang kanyang mga kamay, at ang Sky Axe ay malapit ng maging matatag, ngunit nagngisi pa rin siya at pinilit ang kanyang huling hininga. Kabanata 3177, hindi kalayuan sina Chester, Yvette ay napaka-unoptimistic din. Sa ilalim ng patuloy na pagsingil sa mga sundalo, patuloy silang umaatres. Dati, sa Kunlun, nakikipaglaban sa hukbo ng kamatayan, lahat ay hindi pa ganap na nakakakuha sa loob. Sa oras na ito, na nakaharap sa 10,000 ng hukbo ni Yan Chow, natural na hindi nila ito mapigilan. Sa kabila ng pagiging dehado, walang sumuko, nakatayo roon ang reyna, binabantayan ng lahat, ang kanyang maesla na mukha ay puno rin ng pagkabalisa. Nais niyang umakyat at tumulong, ngunit siya ay buntis at hindi makakilos.
Kung mayroon siyang pangsanggol na gas, magiging mahirap ito. Puff, sa sandaling ito, nakita kong nasugatan na naman si Dax. Isang sundalo nang ang sumugod mula sa likuran, at ang sibat ay tumusok sa ibabang bahagi ng tiyan ni Dax. Dugo, biglang sumiksik bigla. Puff, agad na namumutla ang mukha ni Dax, lamambat ang kanyang katawan, at kalahating lumuhad sa lupa. Naramdaman lamang na ang lakas niya ay naalisan kaagad, at ang buong tao ay labis na mahina. Hindi, nang makita ang eksenang ito, nanginginig ang emperador at hindi mapigil ang bulalas. Pagkatapos, sumigaw ang emperador kay Yan Chao, "Yan Chao, mabilis mong hinayaan silang tumigil, sasama ako sa iyo. Sasama ako sa iyo" nang isiga niya ito, hindi mapigilan ng emperador ang luha niya. Masakit upang makita si Dax at ang mga tao ng pamilya Carter na nasaktan para sa kanilang sarili. Lalo na si Dax, siya ang sumasamba na kapatid ni Daryl, kung namatay siya para sa kanyang sarili, mahihiya siya sa natitirang buhay niya. Kilabot ng paumanhin, narinig ang sigaw ng emperador, ang mukha ni Yan Chao ay walang ekspresyon, na may bahid ng kawalang bahala sa kanyang mga mata. Huli na para sa iyo na magpas siya, bago ako umalis sa hukbo. Partikular na ipinaliwanag ng iyong kamahalan na sa sandaling ang pamilya Carter ay labanan ng pasya. Papatayin niya siya, huwag kang manatili. Ang mga mata ni Yan Chao ay puno ng pagpatay sa hangarin nang sabihin niya ang huling apat na salita. Oo, ang sinabi ni Yan Chao ay talagang ipinaliwanag ni Quincy. Daryl ay nabahira ng kawalang kasalanan ng kanyang kapatid na babae, at naging sanhi ng walang mukha ang pamilyang imperyo. Halos kinamumuhian siya ng Quincy, kaya natural na hindi niya madaling palayain ang pamilyang Carter. Ano narinig ito, nanginginig ang katawan ni Empress at tuluyang natigilan. Sisirain ng aking kapatid ang pamilya Carter, dahil lang sa nakipagrelasyon ka kay Daryl. Paano siya naging malupit at walang pakiramdam sa anumang kaso, fiancé din niya si Daryl. Sa parehong oras, galit na galit din sina Chester at Dax. Lumalabas na ang Quincy ay hindi lamang aalisin ng emperador, ngunit sisirain din ang pamilyang Carter. Sa kasamaang palad, lumaban siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang buong pamilya Carter ay isang bilanggo na ngayon. Dax, Chester, sa sandaling ito, nanunuya si Yan Chao at bulalas. Sa totoo lang, ang iyong kamahalan ay hindi masyadong nagpaparamdam. Sinabi din niya na kung susuko ka at aipan ko ang iyong katapatan, maliligtas ka. Sa sandaling bumagsak ang boses, sumigaw si Dax, na may pulang mga mata si Quincy, ang masasamang babaeng ito, na medyo maganda ang iniisip. Hayaan mo ako at ang kanyang mga kakulangan. Bumagsak ang mga salita. Tumango si Chester bilang pagsang-ayon. Oo, ang aming Eternal Life Hall, Peach Blossom Island, Elysium Gate at Carter Family, kami ay ipinanganak sa Earth-round continent, at namatay ang mga aswang ng Earth-round continent. Maaari nating huwag nang sumuko, Southern Cloud Continent. Ha, narinig ito, ang mukha ni Yan Chao ay sobrang pangit, at tumaas ang kanyang galit. Ginawa, hindi ko alam kung ano ang mali, at maglakas loob na inselihin ang iyong kamahalan, lahat kayo ay karapat-dapat mamatay, Champagne. Sa huling sigaw, Yan Chao halos umuungal, at pagkatapos, ang nakapalibot na South Cloud Soldier yun, na muling sumabog sa langit na sumisigaw sa pagpatay, pagbaha tulad ng isang alon. Nang makita ito, nagkatinginan sina Dax at Chester, na walang takot sa kanilang mga mukha, at binati silang magkatabi. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa bilang ng dalawang panig ay masyadong malaki, at sa isang iglap lang ng mata, ang pamilyang Carter ay pumatay at nasugatan ang maraming tao. Ginawa mo sa oras na ito, sabik na sabik si Dax, at labis siyang nalungkot at nagalit, at sumigaw sa kalangitan, kahit na mamatay ka ngayon, dapat kang pumatay ng ilan pang mga kaaway, hindi mo mapahiya ang reputasyon ng pamilyang Carter. Kabanata 3178, Patayin, sa kanyang tabi, ang shirt ng paglago ng libro ni Chester ay nabahiran din ng dugo. Tulad ni Dax, halos maubos ni Chester ang kanyang panloob na lakas. Sa oras na ito, nakaharap sa mga kaaway na patuloy na nagmamadali, tuluyan na siyang nawalan ng kumpiyansa, ngunit nakakapit pa rin ang mahabang tibak sa kanyang kamay, na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Dax, laban ngayon, sinubukan ko ang aking makakaya, at wala akong pagsisisihan kung mamatay ako. Narinig ito. Tumawa si Dax sa kalangitan. Oo, sama-sama tayong magpatay ngayon. Tulad ng sinabi nila,
Ang dalawa ay tumingin, bawat isa at nagtawanan, ngunit sinabi nila sa kanilang mga puso. Hindi komportable, dati sa Kunlun, napakahirap protektahan ang kaligtasan ni Daryl. Gusto mo pa bang mapanood ang pagbagsak ng pamilya Carter? Pakikinig sa mga tawa ng mga kapatid, lahat sa Yvette na hindi malayo ay desperado rin, at isang malungkot na kapaligiran ang bumalat sa ulo ng lahat. Sa sandaling ito, lahat ay walang pag-asa, gayunpaman, mayroong isang huling paniniwala sa mga puso ng bawat isa. Iyon ay, bago ang pagkawasak ng pamilyang Carter, ilang iba pang mga sundalo ng South Cloud ang patayin, sa oras na ito, sa pagpapasya na mamatay. Hindi alam ni Dax kung saan nagmula ang kanyang lakas, na kinilala ang palakol, na parang baliw, sumugod muli sa pangkat ng kaaway. Kapatid na Chester, kapatid Dax, tutulungan kita, nang malapit nang masira ang pag-asa ng lahat, bigla kong narinig ang isang marahan at magandang sigaw mula sa kalangitan na hindi kalayuan. Roar sa sandaling ito, natigilan ang lahat nang tumingin sila sa tunog. Nakita ko ang isang maliit na figura na mabilis na lumilipad sa night sky na hindi kalayuan. Mukha siyang 11 o 12 taong gulang, pinong alchemy tulad ng isang jade, isang pares ng mga mata na kumikislap na maliksi, nakasuot ng isang maikling palda ng feather gauze, hindi mailalarawan na maganda, at isang espesyal na ugali ang tumatagos sa kanyang katawan. Si Jule ang nagbago ng anyo ng tao. Ito sino ang babaeng manika na ito nang makita ang eksena sa harapan ko. Lahat ng pamilya ng Carter ay nakasimangot at nalilito. Ang batang babae na ito ay may isang pambihirang pag-uugali sa unang tingin, ngunit napakaharapan niya, hindi ko pa ito nakikita dati. Lalo na sina Dax at Chester na nagkatinginan, ay medyo naguluhan. Tinawagan niya ang kanyang kapatid, ngunit tila hindi niya ito kilala. Sa kabilang dulo ng battlefield, si Yan Chao ay nakasakay sa isang kabayo, nakatingin ng mabuti kay Jule, at lihim ding nagulat. Kasabay nito, nang maramdaman ang espesyal na ugali ng katawan ni Jule, si Yan Chao ay nagkaroon din ng isang mahinang paalaala. Hoy, nang natigilan lang ang lahat, ang figura ni Jule ay nag-flutter at lumapag sa lupa, pagkatapos ay tinuro si Yan Chao at sinabi, "Ikaw ang commander ng hukbong ito, bibigyan kita ng kalahating oras upang magdala kaagad ng insenso." Ang umalis ang mga sundalo, kung hindi man ay ang nasa sarili mong peligro ang mga kahihinatnan. Nang sinabi niya ito, ang tinig ni Jule ay wala pa sa gulang, ngunit mayroon siyang hindi mapag-aalinlanganang aura. Sa loob ng kalahating araw, iniwan ni Jule ang Shenlong Island sa ilalim ng proteksyon ng Longxunger at dumating sa pamilyang Carter. Pagkarating, nakita niya ang pamilyang Carter na kinubkob ng hukbong South Cloud mula sa malayo. Sa oras na yon, si Jule ay natakot at nagalit, at dali-dali itong pigilan. Ano narinig ito? Ang libu-libong mga sundalo ng South Cloud ay natigilan, nakatitig kay Jule nang walang laman, na bigla. Ha makalipas ang ilang segundo, tumawa ang 10,000 ng mga tao. Ano ang sinasabi ng batang babae na ito, umatras tayo kagiliw-giliw? Kaninong anak, naubusan ako ng mga pangarap sa kalagitnaan ng gabi. Nakakatawa sa akin hanggang sa mamatay sa gitna ng mga tawa ng mga nasasakupan. Yan Chao unti-unting huminahon din, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay umikot, na inilalantad ang isang nakakainis na ngiti. Sa susunod na segundo, tinignan at binaba ni Yan Chao si Jule. "Girl manika, kilala mo ba kung sino ang kausap mo?" Isang menor de edad na babaeng manika ang nagbanta na bawiin ang kanyang mga tropa. Ito ay isang malaking joke. Kabanata 3179, ang paghamak ni Yan Chao. Walang pakialam si Jule, mahinang sanggal niya, at malamig na sinabi, "Sasabihin ko lang ito minsan. Nauubusan ka ng oras ngayon, huwag maghintay hanggang sa mawalan ka ng buhay. Kung pinagsisisihan mo ito, huli na." Nang sinabi niya ito, ang tinig ni Jule ay wala pa sa gulang, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagsiwalat ng pagiging mahinahon at kalmado na hindi katanggap-tanggap sa kanyang edad. Naghahanap ng kamatayan, ang ugali ni Jule ay nagparamdam kay Yan Chao na napahiya, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Pagkatapos, sa isang dagandong, ang figura ay sumabog, at ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay direktang hinampes kay Jule. Ang lakas ni Yan Chao ay hindi mahina, at nakita niya na kung saan man dumaan ang kanyang figura, ang piraso ng hangin na yun ay napunit ng mahabang kutsilyo,
at ang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Mag-ingat nakikita ang eksenang ito, maging sina Chester, Dax, Yvette at iba pa. Hindi nila mapigilan ang pagsigaw, at kasabay nito, nais nilang kunin ang suntok na ito para sa Jewel. Mayroong masyadong maraming mga sundalo ng South Cloud sa paligid, at hindi nila masyadong nasugad. Sa puso ng lahat sa Chester, bagaman ang babaeng manika na ito ay napakakakaiba, siya ay ang kanyang sariling tao na tumulong sa pamilyang Carter at hindi dapat bantayan siya na makakuha ng gulo. Pagmamasid kay Yan Chao ay sumabog, tahimik na nakatayo roon si Jewel, kalmado ang kanyang ekspresyon. Umungal, nakikita na ang mahabang kutsilyo ni Yan Chao ay papatayin kay Jewel, at bigla, narinig niya ang isang nakabibinging dragon na umuungal sa kalangitan. Pagkatapos, umikot ang madilim na ulap at hamangin ang buhangin, isang pulang higanteng silong ang sumabog sa hangin at tumayo sa harap ni Jewel. Oh, ang dragon na ito ay Longxianger. Nang dumating sina Longxianger at Jewel ngayon lamang, nakita nila na ang pamilya Carter ay kinubkob ng hukbo, si Jewel ay labis na balisa, ngunit ang Longxianger ay napakakalmado, dahil sinabi ni Sandy na ang mga hinaing sa mainland continent ay walang kinalaman sa dragons. Bukod dito, bago umalis sa Shenlang Island, ipinaliwanag ni Sandy na ang pagkakakilanlan ng angka ng mga dragon ay hindi dapat madaling mailantad, kaya itinago ito ng Longxianger. Sa oras na ito, nang makita si Yan Chao na kumikilos laban kay Jewel, biglang hindi ito mapigilan ng Longxianger. Sa sandaling ito, ang nakapaligid na mga sundalo ng South Cloud ay gulat na gulat. Isa-isa, nagtipon-tipon ang kanilang mga mata kay Jewel, at hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Ang babaeng manika na ito ay pinagpala ng isang higanteng dragon. Sino siya? Hindi lamang iyon, sina Chester, Dax at lahat ay napatulala din. Pinag-uusapan kung saan, nakakita sila ng mga dragon, sapagkat si Daryl ay mayroong mga espiritong hayop ng dragon dati, ngunit bukod kay Daryl, ang buong mainland ay hindi pa nakakita ng sinumang maaaring tumawag ng isang higanteng dragon. Sa oras na ito, lahat ng tao sa Chester ay hindi alam na ang babaeng manika sa harap nila ay dragon espiritu ni Daryl. Hindi lamang yun, ngunit ang kaluluwa ay kay Jewel. Ano sa sandaling ito, si Yan Chao ay tanga nang makita ang higanteng dragon na biglang lumitaw. Nabigla siya sa loob, ganap na nabigla, nang lumitaw si Jewel ngayon lang, naramdaman ni Yan Chao na pambihira ang babaeng manika na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makakatawag siya ng isang higanteng dragon. Bukod dito, ang babaeng manika na ito ay dumating para sa pamilyang Carter. Hindi kaya may kinalaman siya kay Daryl sa pag-iisip tungkol dito, tahimik si Yan Chao sa madla. Pagtingin kay Daryl, laking gulat niya, binigyan kita ng pagkakataon. Nang lihim na nabigla si Yan Chao, dahan-daang sinabi ni Jewel sa kasamaang palad hindi mo ito tinanggap ng maayos. Nahulog ang boses, at sumenya si Jewel kay Longxianger. Umungal, sa sandaling ito, ang Longxianger ay hindi nag-atubiling, at isang dagandong ng ugong ng dragon ang sumabog. Ang mahabang buntot ng dragon, na nagdadala ng momentum ng kulog, direktang swept patungo kay Yan Chao. Pakiramdam ang lakas ng pagbash ng higanteng dragon sa kanyang mukha, nagbago ang ekspresyon ni Yan Chao nang walang pag-aalinlangan, at mabilis niyang itinaas ang kanyang mahabang tibak upang labanan. Bang, ang buntot ng dragon ay tumama sa mahabang kutsilyo, at narinig niyang sumisigaw si Yan Chao. Nagulat ang buong tao at lumipad ng higit sa 100 metro ang layo bago mahulog sa lupa. Bagaman si Yan Chao ay napakalakas, siya ay isang mortal na katawan lamang, sa oras na ito, nakaharap sa pinakamalakas na hayop sa mainland, hindi niya talaga ito mapigilan. Kabanata 3180. Nakikita ang eksenang ito. Ang nakapaligid na hukbo ng South Cloud, ang kanilang mga binti ay nanghina, nagpapanik. Ito ba ang kapangyarihan ng dragon? Nakakakilabot talaga, sa lakas ng mahigpit na utos, hindi nito kayang hawakan ang isang solong paggalaw. Commander, matapos ang ilang segundo ng pagkabulol, ang ilang mga sundalo ay nagmamadaling lumapit, tinulungan si Yan Chao ng buong kamay at paa. Umatras, bawiin binuka ni Yan Chao ang kanyang bibig, nagsabi ng ilang mga salita, at pagkatapos ay nagwisik ng isang dugo, labis na mahina ang mukha. Malinaw na naramdaman ni Yan Chao na ngayon lamang nang pamitik ang buntot ng dragon, nasugatan ang ugat ng kanyang puso. Kung mas seryoso ito, siya ay patay na,
Sa oras na ito, si Yan Chao ay direktang natakot ng Longxiang, at wala siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pag-abala sa pamilyang Carter. Nang marinig ang utos, libu-libong mga tropa ang kaagad na nagbantay kay Yan Chao at tumakas. Lumayas ka, nang makita ang pag-atres ng hukbo ni South Cloud, lahat ng nasa Chester ay nakahinga ng maluwag. Si Dax ay iniisip pa rin ang tungkol sa paghabol, ngunit sa pag-iisip na ang kanyang panloob na lakas ay halos maubos, nilabanan niya ang salpok. Little sister, sa sandaling ito, dahan-daang lumakad si Yvette at tiningnan si Jewel nang nakangiti. Paumanhin, saan ka nang galing, bakit mo nais tulungan ang pamilya Carter? Nang sinabi niya ito, ang tingin ni Yvette, sadya o hindi sinasadya, ay tumingin kay Longxiang sa anyo ng isang higanteng dragon sa tabi niya. Mayroong isang dragon na nagbabantay sa kanyang paligid, at ang pagkakakilanlan ng batang babae na ito ay ganap na pambihirang. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat sa paligid niya ay nakatuon din sa Jewel, hindi direktang sumagot si Jewel, ngunit winagayway ang kanyang kamay upang hayaang umalis si Longxiang. Nang si Longxiang ay umakyat sa mga ulap at nawala, ibinaling ni Jewel ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay sumilip sa karamihan ng tao, luhang kumikislap, at hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Sister Yvette, sigaw ni Jewel, at saka sumugod sa mga bisig ni Yvette. Ako si Jewel, ang kanyang kaluluwa ay isinama sa katawan ng batang dragon. Dahil sa lakas ng batang dragon, hindi ko siya magawa, hindi nagsasalita ng isang buong taon, pabayaan ang pagkilala kay Daryl, at ngayon ay nakapagsalita ako sa isang anyong tao, ngunit wala na si Daryl. Ngunit si Jewel ay nasa sabik pa rin nang makita niya ang mga kamag-anak ni Yvette. Ano narinig ito? Kapwa sina Yvette, Dax at iba pa ay nabigla at tuluyan. Sa kabilang panig, sa Roland Continent, Simon City, ang langit ay bahagyang maliwanag lamang sa oras na ito. Kakatapos lang ni Irene kumain ng agahan at dumiretso sa pag-aaral ng kanyang ama. Sa pag-aaral, nakatingin si Doug sa isang sinaunang libro. Ang sinaunang aklat na ito ang ipinakita niya kay Daryl kahapon, at naitala nito ang likas na tsismis ni Fuyi. Kahapon, nakita kong gumamit si Daryl ng ilang mga nakapaso na halaman upang mahuli ang higit sa 100 mga sundalo at binuksan ang mga mata ni Doug, tulad ng pagninilay ng misteryo sa loob. Sa sandaling ito, lumakad si Irene sa harap, kagat ang labi, ang mga mata ay puno ng mga hinaing at kalungkutan. Pare, sino nga ba si Daryl? Kailangan mong hayaan siyang maging guro ko at hayaan mo akong nasa harap ng lahat. Lumuhad down tihim, puno ng sama ng loob si Irene nang sabihin niya ito, ang buweset na yon, na pinagsamantalahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa isang doktor kahapon, ay hindi siya pinarusahan ng maayos, ngunit sa isang kisap mata, siya ay naging sariling guro. Sinumang babae sa bagay na ito ay hindi malulunok ang hininga na ito.